Gusto mo bang gumaling sa iyong sakit? Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Panalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. John, chapter 5, verses 1 to 16, and I read it for you. After this, there was a festival of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Now in Jerusalem, by the sheep gate, there is a pool called in Hebrew Bethzatha, which has 5 porticos. In these lay many invalids, blind, lame, and paralyzed. One man was there who had been ill for 38 years. When Jesus saw him lying there and knew that he had been there a long time, he said to him, "Do you want to be made well?" The sick man answered him, "Sir, I have no one to put me into the pool when the water is stirred up. And while I am making my way, someone else steps down ahead of me." Jesus said to him, "Stand up, take your mat, and walk." At once the man was made well, and he took up his mat and began to walk. Now that day was a Sabbath. So the Jews said to the man who had been cured, "It is the Sabbath. It is not lawful for you to carry your mat." But he answered them, "The man who made me well said to me, 'Take up your mat and walk.'" They asked him, "Who is the man who said to you, 'Take it up and walk'?" Now the man who had been healed did not know who it was, for Jesus had disappeared in the crowd that was there. Later Jesus found him in the temple and said to him, "See, you have been made well. Do not sin anymore, so that nothing worse happens to you." The man went away and told the Jews that it was Jesus who had made him well. Therefore, the Jews started persecuting Jesus because he was doing such things on the Sabbath. Gusto niyo po bang gumaling? Ano pong sakit meron kayo ngayon? Kayo po ba o miyembro ng pamilya malapit sa puso mo? Sa ating pong pagkakaratay, sa ating mga sugat sa buhay, sa bawat sakit na ating iniinda araw-araw, tayo po'y napapaaray. Aray sa buhay natin ngayon, aray sa sakit, aray sa gastos, aray sa pagdurugo, pasa o kung anumang mga itinuturok at iniinom na gamot. Hindi po biro ang magkasakit. Sa katunayan, hindi lamang po tayo ang nahihirapan, pati ang mga taong nag-aalaga sa atin, nagmamahal sa atin. Gusto nila tayo ay gumaling na. Ngayong panahon ng Kwaresma, natin pong matingkad na nararanasan ang pagbibigay awa ng Diyos, ang paggaling na ipinagkakaloob ng Diyos. Lent is a time to repair. Tayo po ay nireremedyo, tayo ay hinihilom, tayo ay inaayos ng Diyos. Sa anumang diferensya, meron tayo. Sa ating pong binasang Ebanghelyo, napakinggan po natin kung paanong pinagaling ng ating Panginoong Hesus ang may sakit. Ang kanyang sinabi sa kanya, "Gusto mo bang gumaling?" Ang sagot naman ay, "Aba, opo, ang tagal ko na pong naririto, 38 years, pero wala pong tumutulong sa akin para ilapit ako doon po sa may tubigan." Ngunit sabi ng ating Panginoong Hesus, "O sige, tumayo ka na dyan at maglakad ka na." Mga kapatid, ang paggaling ay nagmumula sa ating dakilang manggagamot, sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung tayo ay may sakit, bukod sa tayo nagpapacheck up at nagpapatingin sa doktor, palalimin din natin ang ating pananampalataya sa ating dakilang manggagamot na si Jesus. Siya lamang ang makapagpapagaling sa atin. Kaya ngayong panahon ng Kwaresma, turuan din natin ang ating sarili na ialay ang ating mga paghihirap, ang ating sakit sa ating Panginoong Hesus nang tulungan niya tayo.
Manalangin tayo. O dakilang manggagamot, Panginoong Hesus, pagalingin niyo po kami. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.